Hindi, okay lang yun. Pag may makakuha ka ng trabaho, ay kaway-kaway ka dyan, no? Mhm. Okay. As I said, may trabaho tayong service ngayon. Ang servicing, other words on that is preventive maintenance. No? Yung preventive maintenance, i-check mo yung una, i-change oil natin yon. Check natin yung kung ano pang after change oil, i-check natin kung ano pa yung ano doon, ano pa yung kailangan natin gagawin. No? Kailangan natin gagawin like buong sasakyan na ang i-check natin kasi service eh. So, before tayo pupunta doon, as I said, gagawa tayo ng preparation. No? Ihanda natin. Kasi pagdating natin doon, wala pala tayong hand tools. No? Wala pala tayong filter strap. So, kailangan kumpleto na. No? I-double check na natin dito. So, ang preparation natin is kailangan natin meron tayong hand tools. Yung sinabi ko sa iyo na kailangan ninyo bumibili ng sariling hand tools. Right? Yung sarili ninyong gamit. Pero as of now, naintindihan kita. Bago ka lang dito. 2 linggo ka pa lang yata sa Australia. No? So, after hand tools, kailangan natin may filter strap. Ang filter strap naman, ipakita ko sa iyo yung example. May nakita ka bang filter strap? Nandun sa iyo yata. Ito naman ganito. Ito yung good example na to sa filter strap. Pero marami siyang klase. May mga chain, may mga socket, marami siya. Pero isa din to. Pang malakihan, pang truck o pang heavy machine. Ganun, no? Tapos, kailangan din natin ng isasala din natin yung oil, yung old oil, no? I-drain natin yon. Diba? I-drain natin yung oil. So, mag-ano tayo ng drain tub or tray. O yung mga tub, yung mga ganon. Di ba tub yun? Malaki yun. May maliit tayo dyan. Kung maliit yung ginagawa mo, siyempre maliit din yung drain tub mo ang gagamitin, no? Tama? Tapos, kasi mobile tayo, di ba? Wala tayong workshop. Gagawin natin sa lugar nila o saan nila gustong ipapagawa. Gagawin, jack up natin yon. Kasi minsan, kung maliit, kung car o ano, o tulad nito, Nissan Navara, jack up natin yon. Lalagyan natin ng stand para free tayong gumapang sa ilalim. No? Pag hindi natin gawin yon, mahirapan ka. So, after jack up, lagyan natin ng stand sa gilid. Yung mga jacking point, lagyan natin ng safety stand para kahit matulog ka pa doon sa ilalim, walang mangyayari. Kasi pag di mo lagyan ng stand, nakikita ka na ba ng stand? Yung triangle na may color. Saan yun? Kulay blue. Ay, Ha? yung mga red. Yan. Ito, no? Ito yung isusupport natin. Nakakita ka na ng jack. Nakakita ka na ng jack? Yun, no? Jack up na natin. Tapos, lagyan natin ng support stand. No? Yung secured. Di ba? So, pwede ka nang pumasok sa ilalim. Pwede ka nang mag-drain ng oil. Kahit anong gawin mo sa ilalim, no? Tapos, siyempre, di natin kalimutan mag-gloves tayo, di ba? May gloves ka. May ano ka. Pero may gloves talaga para pang servicing. Meron tayo dyan. Yung parang manipis na rubber. Meron tayo. Pang change oil talaga yun, no? Tapos, service kit. Di natin kalimutan yung service kit. Ano yung service kit? Yung right dito. Ano yun? Ano yun? Parang tool na. Ano nakita mo dito? Ano to? Mga pyesa. Mga piyesa, na? Ito yung filter, cabin filter. Ito yung oil filter. Yung mga oil filter din. Tapos ito yung fuel filter. Yun. Hindi natin gagawin pag wala tayong service kit. Tama? Siguraduhin muna natin na may service kit tayong dala. Or, sila yung magsusupply ng service kit, right? As a mechanic, responsibility natin na
maghanap ng service kit o bibili ng service kit o depende sa may-ari, depende sa customer. Responsibility natin yon na maghanap ng tamang service kit. Ha? Engine oil, kasama to sa service kit. No? Ang ginamit natin dito is yung recommended. Yung recommended oil para happy yung customer. Kasi pag pumunta tayo sa mga dealership, medyo may kamahalan. So, magkano lang yung kita natin dyan, kakunti lang, tapos bibili pa tayo ng mahal, di ba? Kailangan, ang gagamitin natin, lahat mga recommended. No? Yan naman talagang gusto ng customer eh. Customer mo, maging mekaniko ka na someday, after a year or 2 years. Let's say, ilang taon ba yung ano mo dito? 2.5. Ha? 2.5. 2.5. So, after 2.5, mekanik ka na. So, dito pa lang, alam mo na. Right? No? So, service kit, at saka may kailangan din nating pang cleaning. Yung brake cleaner, yung panglinis, yung pasahan, mga gano'n, di ba? Kasi maka-oil-oil yung kamay mo. Pero, di ko i-encourage sa inyo na nag-service tayo, nag-change oil tayo, marumi tayo. Kailangan malinis din. Gwapo, diba? Tingnan mo yung mukha mo ngayon, ang gwapo-gwapo mo. Na? Ano din? Tapos, yun na yun. Prepare na tayo, may preparation, may jack, stand na ta. Pero, at saka, kailangan din natin magdala ng waste oil disposal container. Kasi yung mga waste oil, ikukulik natin yon, ilagay natin sa tamang disposal container. Right? Tapos, depende sa may-ari, kung gusto ba niya yon, kung ipapadala ba sa atin. Pag ipapadala, magcha-charge tayo every liter. Kasi mahirap mag-dispose ng oil. Tingnan mo yung oil natin dyan, no? 1,000 liter na yung mahigit. No? Mga may 2 gram pa doon. So, mga 1,400 liters na yun. So, ang dami. No? Magcha-charge tayo ng $1 per liter. Diba? So, yun yun. Tapos, note. May pinaka-importante. Pag mag-service tayo, lalo na magluwag tayo o maghigpit ng drain plug, kailangan di natin gagamitan ng rattle gun. Kilala mo na yung rattle gun. Okay? Nang ganon, hindi tayo gumagamit ng rattle gun. Right? Hang tight lang. Kamay lang. Kamay, tapos additional konti. Paghigpit. Hindi yung sobrang hugpit. Ibigyan kita ng good example dito. May drawing ako ng drain plug. Ito yung drain plug, assuming this is a drain plug. Ibigyan kita ng tamang paghigpit na susundin mo palagi hanggang maging maging confident mechanic ka. Susundin mo palagi. Hindi naman ito specs, pero para sa akin, tama yon. Okay? I-discuss ko sa iyo yan pagkatapos dito. Okay? So, ang pag-service, ang tinatawag na preventive maintenance, may sinusunod din yon. No? Obligasyon natin to. Obligasyon natin to, nasundin natin yan. Kahit, diba ka? Una, di ba, i-drain natin yung oil. Oil change with new filter. Di ba, i-drain natin yung oil, papalitan natin ng filter. Yun ang engine service, no? Tapos, kailangan gamitan natin ng recommended oil and filter. Kung ano yung recommended, baliban ng siguro mga older model, like below 2000 model, pwede na gamitan ng normal na oil yun. No? Huwag naman yung waste oil ang gamitin. Huwag naman yung cooking oil. Na? Yung automotive oil. Na? Pero, mas maganda pa rin pag recommended. Mas okay pa rin. Tapos, ang i-check din natin, isa sa i-check natin is yung coolant level. Coolant level, yung nakikita ka na ng radiator. No? I-check natin yung coolant level, pero mag-ingat tayo. Hindi natin buksan yon pag mainit pa o galing under yung makina. No? Buksan natin yung malamig. Yung wala na siyang pressure kasi pressurize yung loob. Tandaan mo to palagi. Pressurize yung radiator. May pressure siya. No? Pag buksan mo yon, tapos pressurize, mainit yon, mapasok tayo. Okay? Kailangan malamig pa. O in the first time, pagdating natin, yun ang una nating buksan. Habang malamig pa. No? Tapos, kasama na rin tong mag-check tayo ng brake pad, yung sa brake system. Hindi ka pa nakakita ng brake pad, no? Hindi pa. So, this time, ikaw yung main man. Diba? Makita mo na yon.
Makita mo na dito kasi ipapakita ko sa iyo yon kung paano mag-check ng brake pad o mga rotor disc. Okay? I-explain ko rin sa iyo yon. Unti-untiin natin. Unahin natin itong service kasi ito yung pinaka-importante. Na? Tapos, yung gulong. Turuan kita kung paano mag-check ng gulong. No? Paano mag-check ng gulong? O tama na ba to? O okay pa ba to? O hindi na. Right? Tapos, kasi naka-jack na ka, naka-jack stand ka na, at saka may jack, sorry, naka-jack ka, naka-stand support ka, pwede ka nang pupunta sa ilalim. Right? Visual check na lang kung ano yung makikita natin doon. Kung ano makikita natin sira. O may leaking, may oil leak, o somewhere may maluwag na bolt. Visual check na lang, no? Around. Okay? Tapos, yun. Kasama natin sa service yung pag-test drive. No? Baka, pag tapos natin yung trabaho dyan, may mali tayong nagawa. Hindi natin iti-test drive. Ang may-ari na mag-drive na tapos masiraan yung may-ari doon, patay tayo. So, kailangan siguraduhin natin na maganda yung trabaho natin. Na? Siguraduhin natin na okay na before natin i-hand over sa kanila. Na okay na yung car mo, okay na yung vehicle mo. Right? Natapos, kung may makita tayong sira, defect, while nag-service tayo, o ano, sabihin mo sa supervisor mo, no? Kung ako, kung nasa trabaho ka na, i-report mo talaga yun sa superior mo, no? Hindi yung itatago mo. Walang taguan dito, no? I-report mo sa superior mo. Kung ano, kahit ano lang, kahit ano, may makita kang sa tingin mo, ay hindi ayos to. This is not right. I-report mo kaagad. Huwag mong, okay na yan. Huwag ganun. Kasi may superior ka. Ang purpose sa supervisor doon, siya yung magdidesisyon kung anong gagawin. Na? Hindi ikaw. Kasi pag lumabas na yung vehicle na ginagawa mo, hindi mo nire-report yung nakikita mo, babalikan ka. Right? So, supervisor pa rin ang magdesisyon. Kung ano yung makikita mo doon. No? Huwag mong sabihin na, ang tagal ko na dito. Nakailang taon ako dito. Service, oh. Easy lang yun. May nakita kang leaking pala doon. Tapos hindi mo sinasabi. Sa supervisor. So, balikan ka doon. No? Tandaan mo, ang karamihang magkamali sa service is yung matagal na mekaniko. Yung wheel experience. Tandaan mo yan. Diba? So, yun. Ang ano naman, huwag kang mag-alala. Kasi pag nakita ng mga tao na mekanika, tapos ang ginagawa mo palagi is service lang, sasabi, service mechanic naman yan. May mga taong gano'n. Service mechanic lang siya. Hindi yan. No, hindi nila alam. Yung pag-service sa isang vehicle, yun ang pinaka-importante sa vehicle mismo. So, ibig sabihin, ikaw yung importante sa lahat ng mechanic sa workshop. Huwag kang masaktan, sasabihin ka na, service mechanic lang. Ganun sa atin. No? Sa panahon namin. Pag makita lang nag-change oil lang yung tao o ng mekaniko, sasabihin, service mechanic lang yun. Alhin mo yung magandang diagnose mo, hindi ka marunong magsiservice sa vehicle o sa car mo. Di ba? Tama? Proud ka na ikaw yung na-assign sa service department. Tama? Maging proud ka dyan. Na? So, i-explain ko sa iyo yung drain plug. Ito yung very critical. Right? So, pagtanggal natin sa drain plug, ilagay natin yung drain tray o tub sa ilalim. Diba? Pagtanggal natin dito, kailangan mong i-inspection yung may washer dyan. May copper washer. Nakakita ka na ba doon? Saan ka nakakita? Sa mga nut. Ay, sa mga Kukuha ko ng drain plug para may drain plug ako dito. Ito yung drain plug. Sa drain plug to sa maliliit, no? May copper washer siya dyan, no?
So ito yung nagsisil sa oil. So pagtanggal natin dito, linisan natin to. As I said, may brake cleaner tayo, di ba? Kilala mo na yung brake cleaner. Sprayan mo ng brake cleaner, may pasahan. Tanggalin mo tong washer, titingnan mo yung condition sa washer. Right? Titingnan mo yung condition sa washer. Pag sira, tulad nito, palitin na rin to. So kailangan na rin palitan, di ba? May mga gas-gas na siya. Kailangan natin palitan, no? Hindi lang yung ibalik natin diretso. Pag ibalik natin diretso, magreklamo yung customer mo. Nagdi-drip yung oil, di ba? Tama? So kailangan palitan. Hindi naman to mahal eh. Wala pang $1 to. No? Palitan natin. Tapos ang paghigpit ngayon, kailangan malinis na malinis to. Right? Kuha ka ng tamang tools. Sorry. Kuha ka ng tamang tools. Tulad nito, anong tools to? Pwede yung spanner. Spanner, no? Kuha ka ng spanner tools. 19mm ito. 19mm. No? Kuha ka ng tamang tools. Tapos, ang una nyong gawin, linisan mo to. Linisan mo yung sa sump mo. Linisan mo yon. Ipitan mo to by hand. Right? Hanggat kaya mo. What? Hanggat kaya mo. And then, i-torque natin to use your spanner 19. What? I-torque natin to. Alam mo ba yung ano? Ilang degree to ang complete ikot sa isang bolt, isang nut? Kunwari, mag-upisa tayo dito. I-complete revolution ko to, ilang degree to? 360. Ha? 360. 300, sure ka? 360? Sure ka? Wala nang bawa yan, ha? Tama. Na? So, 360. Pero, itong green plug, hindi natin kailangang ikutin 360 after hand tight. Ha? Ikutin lang natin to hanggang from 45 degrees to 90. Tama? Nasaan ang 90 dito? Ikaw yung magsulat. Nasaan yung 90 degree? Nasaan yung 90? Dito. Nasaan yung 90? Ano mo sa nut? Dito sana. Sa nut mismo. So, yun yung 90. Na? Pero, ikutin lang natin from 45. Saan ang 45? Dito ba? No, hindi. Zero yan. Ay. Ikutin natin from 45. So, yun ang 45. So, ibig sabihin pala, after hand tight, siguraduhin mong naka-hand tight, hindi yun naman yung hand tight na maluag. Yung sa tingin mo na flush na tong washer. Ha? Or, anuhin mo ng tools konti, siguraduhin mo na flush. Plus additional torn. Right? Plus additional torn. What? Ang additional torn naman niya is safe ito, safe. This is tested. 45 degree to 90 degree. That is tested. Tested. Na? Hindi nahulog. Right? For a basic. Pero pag magaling ka na, palagi mo lang ginagawa yon, tsansado mo na. Ganun lang, okay na. Huwag mo talagang kalimutan na higpitan ng spanner. Right? Huwag pababayaan na maluag yung bolt mo, na makalimutan mo higpitan sa spanner. No? Pag hindi mo gagawin yon, magkano lang kita mo dyan sa service? $100. No? Tapos makasira tayo ng engine. Magkano ang engine ngayon? Depende sa engine. No? Pinakababa siguro, lagyan natin 5,000. Kung truck ang masira natin, 30,000. Di ba? Kung heavy equipment masira natin, mahal pa. Alin natin yung $100. Tapos sisirain na natin yung engine. Kaya ang sabi ko sa'yo, be proud ng service mechanica. Kasi nasa sayo ang ano ng vehicle na tumatakbo siya ng maayos. No? What? Yun. Magaling ka sa service, ibig sabihin, magaling kang mekaniko. No? Hindi ibig sabihin na service mechanica, hindi ka magaling. Saka walang magaling dito sa mechanic. No. Ang importante, alam mo yung theory and principles. Okay? Okay? So, nakuha mo na ba ito? Aba. I-apply natin ito ngayon.
Ha? Pag ano natin, after lunch siguro, pupunta tayo doon. Ano natin tong service kit. What? So, alam mo na kung ang preparation, ano yung dapat nating ihanda. Ito, preparation. Ito, jack stand, gloves, service kit, kailangan meron ka. Meron na tayo. Brake cleaner, no? Tapos, hindi tayo gumamit ng rattle gun. Tama? Hindi tayo gumamit ng rattle gun. Hindi natin gamitin ng rattle gun yan. Pero, kailangan may dala din tayong rattle gun. Kunwari, may isa pa tayong service. 4-wheel drive. For example, 4-wheel drive. Tulad nito, 4-wheel drive, di ba? Ito namang 4-wheel drive, may guard ito sa engine. Tama? Hindi mo naman makuha yung kamay-kamay lang o mga rattle gun talagang gamitin mo. Yung guard sa engine sump. Kasi ginagamit itong 4-wheel, pag ano mang mangyari sa bato-bato, maano siya sa bato, may guard siya. Hindi masira yung engine mo. No, yung guard lang gamitin natin ng rattle gun. Pero pag mag-change oil na tayo, mag-service na tayo, never. Na? Ha? Sure ka? Kahit yung mga ratchet na maliit, kahit ganito, never. Kasi hindi mo matsansa yung short. Kahit ito. No? Never. Kasi hindi mo matsansa. Kailangan kamay lang. Sundin natin ito. 45 to 90 degrees Torton. Safe na tayo. What? Okay. So, nakopya mo na to? So, naintindihan mo? Yung pag-ano ko sa'yo, naintindihan pa? Clear? Kung may tanong ka, tanong tayo. Kasi pagdating doon, ikaw na yung main man. Alright? Yung filter po, ano po yan? Saan po yung nilalagay? Every engine, different yung every model of the machine o engine o vehicle, depende sa location niya. Pero makita mo yun. Doon, pag engine oil filter ang hanapin mo, doon ka lang talaga sa engine maghanap. Sa engine. Sa engine maghanap. Tulad nito. Halika. Halika. Ito yung engine. Ha? Ito yung engine. Isang engine to. No? Dito yung oil filter niya. So, anong kailangan natin pagtanggal dito? Hindi pwedeng kamay ito. Kaya nga, nilagay ko doon sa board, kailangan natin ng filter strap o filter rings. No? May mga sakit tayo dyan, marami tayo dyan. Wala, hindi pwedeng kamay ito. Ang pagkabit pala, yes, kamay. Kamay lang pag to. Sorry, nakalimutan ko kanina. Ang pagkabit pala, kamay lang. Ha? Hindi pwedeng gamitan ng filter strap pagkabit. Kamay lang. Bahala na yung kamay mo, hugpitan mo yan sa kamay, okay, pag malakas ka, putulin mo yan. Basta hand tight lang. May rule naman siya, ano ko sa'yo yung rule, 1-8 rule siguro, basta kamay lang, masanay ka. No? And then, so yun. So kasi pabaklas ko rin to sa'yo eh. Pag may time na tayo, no? Pabaklas ko to sa'yo para ano talaga. Okay?